Magandang araw sa ating lahat guys. Ngayon ay meron tayong tanggap na 4 na electric fan. At yung isa dyan guys ay sinubukan gawin ng may-ari. Pero di niya nagawa guys kaya dinala sa atin. So ayan, binuksan na nga natin yung loob guys. At nakita natin dito guys na bago naman yung shafting kasi bumili siya ng shafting na sarili niya guys. Yun pala, ang issue nito guys ay napakaluwag ng pagkakabit ng busing. Ayan, no? Tingnan nyo naman, alog na alog talaga yung busing niya. Oh. Kahit paanong gawing ikot natin ay talagang sumusunod siya guys. Yung sa harap nga pala niyan guys ay nagawa ko na kanina. Di lang natin pinakita sa video. Dahil papaliwanag lang naman natin kung paano nangyari dyan guys. Kung bakit di nagawa ng may-ari ang unit na yan guys. Tingnan natin yung stator yan. Okay naman siya guys. Malinis naman. Tapos nga guys ay tanggalin natin yung busing. Sikwatin muna natin. Ayan. Ay, gumulong pa ng konti. Pagkatapos niyan guys ay buka-buka muna natin yung spring niyan para pagbalik natin ng busing ay siguradong pasok siya dyan sa lagayan niya guys. Hinanap ko pa yung busing dyan guys sa gumulong. Tapos nga ay ibalik na natin yung busing guys. Pagbabalik naman ng busing guys, kailangan itiklop natin yung spring dyan para makapit talaga yung busing niya at hindi gagalaw-galaw pagka naikabit na natin guys. Ayan, tupiin lang muna natin lahat ng kanyang spring guys para mapit natin yung busing. Siguraduhin lang natin guys na may tupi natin lahat ng palikpik ng spring dyan guys. Tupi-tupiin lang natin ng mabuti guys para pagbalik ng shafting dyan ay hindi nagagalaw-galaw guys. Yan, tupi-tupiin lang natin mabuti para sure na talagang walang palagyang busing yan guys. Pagkatapos ay pupukin natin ng konti ng flat screw. Pupukin natin ng konti yung buong paligid ng spring na yan guys. After that nga guys, lagyan muna natin langis guys para secure na secure yung ating busing. Yan, kabit na uli natin guys. At matitesting natin kung umaandar na talaga. Ilapat lang natin mabuti lahat ng tornilyo dyan guys sa 4 na sulok para pag pinaandar natin na hindi papalag yung makina guys. Yan, huwag tayong umasa sa electric screw kasi hindi ganong nahihigpitan yung tornilyo niyan guys. Kailangan higpitan pa rin natin gamit yung manual na screwdriver para talagang fit na fit ang kanyang makina, no? Pagkatapos ay lalagyan na rin natin ng bagong capacitor. Yan, 1.5 UF. Tamang-tama lang din sa makina guys. Yan, hinangan lang natin mabuti guys para hindi mag-loose yung contact ng wire ng capacitor. Tapos check natin kung maganda na ba yung pagkaka-align nung shafting natin na yan. Okay, mukhang wala namang uga. Paandarin na natin guys, saksak natin muna. Yan guys, umaandar na yung makina. Mukhang successful na yung ating trabaho dyan guys. Yan, pigilan lang natin ng konti. So far, okay naman guys. Smooth naman yung kanyang andar guys. Okay na, napaandaran natin yung isa. After that, yung isa naman guys. Pinupuluputan ko nga pala guys ng tali yan na galing sa recycle na makina ng mga washing machine at dryer. Yan, tulad niyan, no. Pinalupot ko lang yan sa lagayan ng LED dati guys. Yan, meron pa mga stock. Yan, dyan natin yan kinukuha guys sa dryer at washing machine. Sayang naman kasi kung itatapon lang natin. After that, may nakiselfie pa sa ating Master Tech. Yan ang aking may bahay na si Raquel. Bagong reband. Yan, okay. Testing na natin yung isa guys. Yan, okay naman. Smooth ang andar. Okay, ganda. Ganda ng ikot. Tapos yung isa naman guys. Yan, standard na stand pan. Okay naman. Buong buo na guys. Yan, nakatapos na naman tayo ng mga trabaho natin guys. Hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Salamat!